Balita mula Europa. Inanunsyo ng NATO ang posibleng pag-atake sa loob ng Russia sa lalapit na panahon. Ipinahayag ni Presidente Nawrocki ng Poland na naghahanda ang bansa gumawa ng sariling sandatang nuklear. At hindi ito ang unang senyales tungkol dito. Sa tingin ko, hindi alam ni Vladimir Putin ang kahon ng Pandora na nabuksan niya. Dati, inanunsyo ng Turkey na naghahanda silang magkaroon ng sandatang nuklear. At inamin ng Chancellor ng Germany na si Friedrich Merz na nakikipag-usap siya kay Macron para ibahagi ng France sa mga Aleman ang sarili nilang sandatang nuklear. Maging ang mga bansa sa Baltic ay naghahayag na handa silang sumali sa programang nuklear. Nagbabala ang NATO na kung gagawa ng anumang probokasyong militar ang Moscow laban sa miyembro, handa na ang alyansa na umatras ngayon. Magpapakawala ng sunod-sunod na mga misil papasok sa loob ng Russia. Iniulat ng intelihensya na pinalalakas ng Russia ang kanilang militar at nuklear sa Arctic at nagtayo ng bagong pasilidad sa hangganan ng Finland. Kahawig ito ng Cold War at nangangailangan ng mas higit na atensyon mula sa mga kaalyado ng NATO. Nanawagan si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa mga Europeo at Amerikano na paalisin agad sa kanilang bansa ang mga Rusong hindi naliligo, lalo na ang mga bata at guro. Mga kamag-anak ng mga opisyal ng Russia na galit sa kanluran, pero doon nakatira, may ari-arian, nag-aaral at nagnenegosyo kahit ayaw nila sa kanluran. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ito ng sabay-sabay. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video. Doon kami naglalathala ng agarang balita kapag may dumarating. Kaya, ang NATO ay magpapakawala ng mga atake sa loob ng teritoryo ng Rusya kung magpasya ang Moscow na salakayin ang mga bansa sa Baltic. Ayon kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Estonia na si Markus Chakna, dadalhin namin ang digmaan sa Rusya. Alam namin kung ano ang gagawin. Ngayon, naglalaan ang mga bansa sa rehiyon ng 5% ng gross domestic product para sa depensa bilang paghahanda sa posibleng pag-atake mula silangan at handa silang lumaban sa Rusya. Kasabay nito, sinabi ng pinuno ng Estonian Ministry of Foreign Affairs na ayon sa dating plano ng depensa ng NATO, maaaring masakop ng hukbong Ruso ang mga bansang Baltiko bago matalo sa digmaan laban sa alyansa. Ngunit hindi ito tinanggap ng Estonia. Narito pa ang isang sipi. Hindi natin dapat hayaang pumasok ang Rusya sa mga bansang Baltiko bago tayo lumaban. Ngayon, may mga bagong plano ng depensa ang alyansa na ang layunin ay ilipat ang pangunahing labanan sa teritoryo ng Rusya. Ito ang perpektong hakbang, talagang isang estratehikong galaw. Ibig sabihin, dati ang ideya ay pinapayagan ng mga kinatawan ng NATO ang okupasyon ng mga bansa sa Baltiko habang minomobilisa ng buong NATO ang kanilang mga puwersa. At pagkatapos ay sa teritoryo ng mga bansa sa Baltiko na ang labanan. Dapat sanang labanan ng mga Ruso. Ngayon, nirepaso ang estratehiya at napagpasyahan na imbes papasukin ang mga Ruso sa Europa, mas mainam na simulan agad ang pambobomba sa mga bansa at sa Rusya. Ilipat ang labanan doon at harapin sila roon. Nagbabala si General Sekretaryo ng NATO, Mark Rutte, na magiging matindi ang tugon sa anumang operasyong gagawin ng Rusya para sakupin ang Suwalki Corridor na nag-uugnay sa mga bansang Baltiko at itinuturing na target ng Moscow. Sabi niya, regular na nagsasanay ang mga miyembro ng NATO at kaalyado gamit ang impormasyong pang-impormasyon para sa iba't ibang senaryo ng labanan. Noong katapusan ng Enero, nanawagan si Pangulong Gitanas Nauseda ng Lithuania sa Poland na sumali sa proyekto ng militarisasyon ng Suwalki Corridor. Tinutukoy dito ang itinatayong military training ground sa Kopchamiste, malapit sa hangganan ng Lithuania, Belarus at Poland, kung saan gaganapin ang brigada training na lalahukan ng libu-libong sundalo, kasama ang National Division ng Lithuania at mga kaalyado ng NATO para sa permanenteng presensya ng tropa doon. Bukod sa Kazakhstan at konvensyonal na armas, nagsimulang pag-usapan ng Europa ang pagkakaroon ng nuklear na armas. Naniniwala si Pangulong Karol Nawrocki ng Poland na dapat simulan ng kanyang bansa ang pag-develop ng nuclear defense, lalo na sa harap ng mga banta mula sa Russia. Tahasan niyang sinabi na malaki ang suporta niya sa pagsali ng Poland sa nuclear project at hindi siya interesado sa opinyon ng Moscow tungkol dito. Ayon kay Nawrocki,
Dapat sundan ng kanyang bansa ang landas ng nuclear deterrence habang sumusunod sa internasyonal na pamantayan. Paalala, kasapi ang Poland sa kasunduan sa hindi pagpapalaganap ng sandatang nuklear. Kumpiyansa pa rin si Pangulong Nabrodsky at inuulit, dapat tayong kumilos agad para masimulan ang trabaho. Tayo ay isang bansang nasa bingit ng armadong tunggalian. Malinaw kung gaano ka-agresibo at imperial ang pagtingin ng Russian Federation sa Poland. Sinabi ni Nabrodsky na sinusuportahan niya ang pagpapalakas ng seguridad ng Poland kahit sa pamamagitan ng nuclear capability. Kawili-wiling punto ito. Nabanggit ko na rin ito sa naunang episode, pero ipapaliwanag ko ng maikli ang pagkaunawa ng mga Europeo sa nuclear na kakayahan. Sa isang banda, maaari itong basahin bilang, sa esensya, pagkakaroon ng nuclear arsenal, pero iba ng kaunti ang ideya rito. At ito ay nabanggit na rin dati. Hindi lingid na si Pransya, ang presidente ng ideya ng European Nuclear Shield, ay kayang gumawa ng sariling nuclear warheads. Ang tanging bansang sapat sa sarili sa Europa tungkol dito. Ganito, ang mungkahi mula sa Pransya ay ganito. Ipapasa ng mga Pranses sa tinatawag na Poland ang teknolohiyang nuklear. Ihahanda ng Poland ang lahat ng kinakailangan para sa paggawa ng nuclear bomb. Pero hindi nila ito gagawin. Lahat ng mga materyales, sa totoo lang, ay nakahanda na para sa mabilisang paggawa at paggamit ng sandatang nuklear kung kinakailangan. Ayon sa kanila, masusunod pa rin ang internasyonal na batas at magkakaroon ng matibay na panangga laban sa mabangis na Ruso. Nakakatuwa kasi mabilis nag-ingay ang mga tao sa Kremlin na hindi raw kaya ng Poland sumali sa nuclear club at tututol daw ang mundo. Pero sino ba talaga ang mga Rusong ito? May nagtatanong pa ba matapos nilang ipakita ang tunay na mukha sa digmaan sa Ukraine? Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Hindi rin isinasantabi ng Estonia ang pagsali sa negosasyon ukol sa nuclear deterrence system sa Europa. Iyan ang pahayag ng pangalawang ministro ng Depensa, Tuuli Duneton. Inanunsyo ni Kansilyer ng Alemanya, Friedrich Merz, sa Munich na sinimulan na niya ang pag-uusap sa Pransya ukol sa European Nuclear Defense System. Plano ni Pangulong Manuel Macron ng Pransya na mag-anunsyo sa lalong madaling panahon ng panukala na palawakin ang French Nuclear Deterrence System sa iba pang mga bansa sa Europa. Malinaw na layunin ng Europa na palawakin ang nuclear deterrence capability dahil sa agresibong kilos ng mga Ruso. Halimbawa nito, ayon kay Ministro ng Depensa ng Finland na si Antti Hakanen, pinalalakas ng Russia ang kanilang militar at nuclear forces sa Arctic at nagtataas ng mga bagong pasilidad militar sa hangganan ng Finland. Ito ay parang Cold War at kailangan ng mas mahigpit na pagbabantay. Binanggit niya na ang pangunahing estratehikong potensyal ng Russia sa rehiyon ay nakatuon sa Kola Peninsula, kung saan nakalagay ang mga sandatang nuklear, mga submarino at mga long-range na bomber. Dahil dito, mahalagang direksyon pa rin ang Arctic para sa depensa ng Europa. Nanawagan ang Finlandia na palakasin ang pagbabantay ng NATO sa malayong hilaga. Sa ngayon, kalahok ang Finlandia sa programang SAFE na naglalaan ng pondo para sa magkasanib na depensa. Maaaring makuha ng Finlandia ang $1 bilyong kung saan karamihan ay ilalaan sa armored vehicle at drone para sa hukbong lupa. Binanggit din ng ministro ng Finlandia na sa maikli at katamtamang panahon, kailangan pa rin ng mga bansang Europeo ang presensya ng militar ng Estados Unidos para sa seguridad, kahit pa may layunin ang Europa na palakasin ang sarili nitong kakayahan sa depensa. Narito ang kanyang sinabi, sa pangmatagalang pananaw, mas mainam kung may malakas na kakayahan ang mga Europeo, ngunit sa ngayon at sa katamtamang panahon, kailangan pa rin natin ang Estados Unidos. Mahalaga ito para sa seguridad ng Europa, ngunit bukod sa klasikong banta ng militar, nananatili rin ang iba pang banta mula sa Rusya sa Europa. Ito ay mismong mga Ruso na galit sa kanluran, ngunit patuloy pa rin ginagamit ang mga benepisyo nito at nagpapadala ng kanilang mga anak doon para mag-aral o naninirahan pa sa kanluran. Kamakailan, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na dapat paalisin sa Estados Unidos at Europa ang mga kamag-anak ng mga opisyal ng Rusya. Sa tingin ko, dapat gawin ng kanluran ang mga hakbang na ito para mapalakas ang presyon sa Moscow. Magbibigay ako ng sipi mula kay Volodymyr Zelensky.
Iparating ninyo ang mensaheng ito sa mga Europeo. Marami nang nagawa ang mga Europeo. Nagpatupad sila ng mga parusa laban sa atomikong enerhiya ng Russia, laban sa Rosatom, laban sa mga tao, laban sa kanilang mga kamag-anak, laban sa kanilang mga anak na nakatira sa Europa, na nakatira sa Estados Unidos, na nag-aaral sa mga universidad sa Europa, na may mga ari-arian sa Estados Unidos ng Amerika, kaya marami silang ari-arian. May mga anak at kamag-anak sila sa iba't ibang lugar. Umuwi kayo sa Russia, bumalik kayo sa inyong tahanan, hindi kayo marunong rumespeto sa sinuman sa Estados Unidos. Hindi ninyo iginagalang ang mga patakaran, hindi ninyo iginagalang ang demokrasya, hindi ninyo iginagalang ang Ukraine, Europa at iba pa. Bumalik na kayo sa inyong tahanan. Bakit mali ito? Maraming beses nang ipinadala ang mensaheng ito sa mga Europeo pero hindi pa rin nila inilalagay ang mga parusa sa nuclear energy ng mga Ruso, sa Rosatom, sa mga tao, sa kanilang mga kamag-anak at sa kanilang mga anak. Nakatira sila sa Europa at Estados Unidos, nag-aral sa mga universidad sa Europa, may ari-arian sa Estados Unidos, maraming pag-aari at may mga anak at kamag-anak sa iba't ibang lugar. Magpunta na lang kayo sa Rusya, umuwi na kayo. Wala kayong respeto sa kahit sino sa Estados Unidos, pati sa mga patakaran, demokrasya, Ukraine, Europa at TBP. Umuwi na lang kayo. Bakit mali yon? At dito gusto kong banggitin ang isa pang pahayag ni Volodymyr Zelensky na sinabi niya noong 2022 sa simula ng malawakang pananakop ng mga mababangis na Ruso sa teritoryo ng Ukraine. CP, kahit anong uri pa ng mga Ruso ang pinag-uusapan, pauwiin niyo sila pabalik sa Russia. Doon nila maiintindihan. Doon nila sasabihin na wala silang kinalaman sa digmaang ito. Hindi pwedeng ang buong bayan ang managot. Hindi ba tama? Baka nga bayang ito ang pumili ng ganitong pamahalaan at kaya hindi nila ito nilalabanan, tinututulan o sinisigawan. Dapat mamuhay ang mga Ruso sa sarili nilang mundo hanggat di nila binabago ang pananaw sa buhay. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Ibahagi ang opinyon at konklusyon ninyo sa mga komento sa ibaba ng episode na ito. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription. Nasa video description ang lahat ng link at detalye. Pumili ng platform na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.